Yung ating tab na i-reset mga boss. Una no, tatanggalin muna natin itong mga floating plants, floating aquatic plants, no, mga frog bits. Tapos ganoon din itong ating mga pato. Nilagyan ko ito ng isda, pero hindi ko kasi sila makita ng mga boss. Kaya i-reset natin ito at gagawa tayo ng simple fish pond, no, gamit itong recycled materials, which is itong balde na malaki. Hindi ko lang alam kung ilang gallons ito, pero ito ay butas na, nilagyan lang natin ng Bulkasil. At dahil exposed siya sa init, no, kaya nag-green na yung tubig. Di tulad dito sa ating concrete fish pond mga boss, no, ay talagang malinaw at ang mga frog bits lang dumami na, no. So sinadya ko tong ganitong setup mga boss dahil ang goal ko kasi hindi dumadami yung ating mga isda. Itong mga tawag nito, mga swordtail, mabilis itong dumami, pero dahil nga iba-ibang isda ang nandito at syempre walang mataguan yung mga isda, ay hindi sila dumadami. Marahil kinakain ng parents or ng ibang isda yung mga anak. So sinadya ko talagang pakapalin tong area na ito para nagbabaka sakali ako na makaparami tayo, no. So ina-observe ko parang wala pa namang mga akong nakikitang mga fingerlings or anak ng isda. Ang nakita ko marami is yung anak ng apple snail, no, yung kikita yung puti dyan, yan apple snail po yan mga boss. At siyempre ating pato, kita ba? So ito mga boss, no, malinaw yung tubig natin dito dahil nga mayroon tayong net na nilagay. Binili ko sa Shopee, mura lang ito, buy one take one. At yun yung goal natin, no, na sana maging clear din ang tubig dito. So mahirap mag-siphon na may hawak akong camera mga boss. So isa-siphon ko muna ito at mayroon ako nakitang ano yan, caterpillar na naman ito mga boss, nahulog sa tubig. Alam nyo bang ito? Oy, yun na nga boss. Ay nako, kaya pala nakalbo ito. Duda talaga ako dahil yan mga boss, caterpillar, tingnan mo, wala ng dahon itong tanim. Ay nako, nalusutan ako mga boss, kaya pala naubos itong dahon dito. Yan yan ang suspect. Ay naku, eto, bakit naubos itong dahon ng aking tanim dito, no? Ay busy tayo, ngayon ko lang napansin, no, may mga caterpillar. Una kong nakita itong dito, caterpillar talaga yan. At yun, no, kita mo yung kuwan niya mga boss, hindi masyado halata dahil ang color niya brown. So mayroon tayong problema ngayon. Maawa rin kasi ako dito ba. Pero tingnan yung ginawa niya sa tanim natin mga boss, naubos yung dahon. So pag hindi ko ito siya tinanggal mga boss, itong caterpillar, yan, uubusin niya yan. Kaya niya itong ubusin. Proven and tested ko na ito mga boss. Ito, kaya niya itong ubusin. Nako. So pasensyahan lang tayo caterpillar, kailangan kitang ilipat sa ibang lugar. Hindi ka pwede dito dahil uubusin mo ang aking mga tanim. Pasensya na. Para siyang ahas mga boss. Yan, para siyang ahas. Kala mo mata niya yan, no? So, parang hindi niya yata mata yan. Ay, dali na. Dali na. Okay. Uy. Dali. Pasensya na. Caterpillar. At di ka pwede dito. Hanap kita ng ibang paglalagyan. So, ito sa badyang. Yan. Badyang. Kahit ubusin mo yung badyang.
Yan, nandun na siya mga boss. So, bahala ng bukas sa kasi dyan. Yan, ubusin mo yan, badyang. Balik ka dito mga boss. Ipopost ko muna ito, tapos i-drain ko itong tubig dito para makita natin, ma-expose kung ano yung may isda pa ba ito, wala na, o baka meron ng monster fish nandyan. So wala akong nakitang mga lamok, so most probably yung mga isda na nilagay ko dito is buhay pa, nasa ilalim lang siguro, dahil kung walang isda ito mga boss, titi ako puno na ito ng puno na ito ng lamok, larvae ng lamok o yung kitikiti. Lang yung mechanism nito mga boss, no? Itong pag mayroon kayong bakanting hose o kahit ito na yung sa kuryente, ipupunuin mo lang itong hose ng tubig, tapos yung kabila ibababad mo dito, at yung kabila man naman ay dito sa labas. So ganyan lang mga boss ang pag tanggal ng tubig, no, galing sa ating pond. Kung bago ang lahat mga boss, didiligan ko pala muna yung ating mga halaman gamit itong ating tubig, no? Hindi galing dito sa ating tub. Actually okay naman itong ating tub boss, no? Ang problema lang, okay pero may problema, no? Green water na siya, pero ang problema kasi hindi natin nakita kung buhay pa yung mga isda. So as you can see, no? Ito yung ating simple landscaping mga boss, at okay naman yung ating mga tanim, at yun ang ating mga napakagandang magic rose. Yun mga boss, ganda ng bulaklak ng ating magic rose mga boss. Tanggalan natin ng mga damo-damo. So yan, ating magic rose. Magandang pangdilig itong tubig galing sa ating mga fish pond mga boss, dahil punong-puno ito ng nutrition, dahil yung mga dumi ng ating mga isda, no, ay pangpataba ng halaman yan mga boss, pagkain ng mga halaman. So tanggalin mo natin mga damo-damo dito mga boss, mga damo-damo. Alis kayo dyan. Uy, may palaka. Akala ko aas, palaka wala. So yung mga palaka na yan mga boss, dito tumatambay sa ating pond. Hindi naman natin nababantayan yung ating pond araw-araw, dahil siyempre may trabaho tayo. Tingnan natin kung may isda pa ba dito mga boss. Feeling ko wala na, o meron pa. Mas maganda siguro kung tanggalin muna natin itong mga mga dwarf.
after na drain natin yung ating taba nga boss, hayaan na natin ito, no? Lalagyan natin ito ng lupa. At ito yung mga isda na iwan mga boss. Mayroon pang naiwan na 3 isda at talagang hindi sila healthy mga boss. Dahil napabayaan. Shell seeds yata ito, pero kulay, no? Kulay pula. Yan mga boss. Halatang napabayaan dahil payat nila mga boss. So subukan natin kung makasurvive ba sila, no? Lalagay natin sila dito sa ating concrete pond. At wala namang problema ito dahil yung temperature nung doon sa plastic bucket at dito ay same lang naman dahil parehas silang nasa outside.